Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Naniniwala ang Energy Regulatory Commission na posible ang panukalang House Bill 2700 o ang Free Electricity for Low Consumption Households Act na inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos. Sa panayam sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni ERC Chairperson Attorney Francis Atornino I na maaaring gamitin ang mekanismo ng bagong Lifeline Program na may national coverage para maipatupad ang panukala. Sa panukala, pasok ang isang household kung ang karaniwang konsumo nito sa nagdaang 3 buwan ay hindi higit sa 135 kilowatt-hour o kung ang buwan ng bayarin ay nasa 2,000 pesos pababa, alinman ang mas mababa na kailangang beripikado ng ERC at Energy Department. Kung lalampas sa limit sa isang billing month, babayaran ng consumer ang buong halaga para sa buwan ng iyon nang walang discount o subsidy. Pwedeng magamit yung mekanismo na ginawa natin para dito kung tataasan yung threshold at gagawin na 135 per kilowatt hour ang magiging threshold, pwede yan at pwede natin na gamitin yung mekanismo na gagamitin natin for this National Lifeline Program. Matapang ang naging pahayag ng public interest and human rights lawyer na si Attorney Dino De Leon sa mag-amang sina Senador Rodante Marcoleta at Representative Paulo Marcoleta. Ito'y kaugnay sa panibagong pahayag ng mag-ama kaugnay sa posibilidad ng gyera sa pagitan ng Pilipinas at China. Sabi ni De Leon sa panayam sa Arangkada Balita, hindi trabaho ng isang mamabatas na manakot sa kapwa Pilipino at magsabing wag nang ipaglaban ang karapatan sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din ni De Leon kung bakit nagtutulak ang mag-amang Marcoleta ng interes at naratibo ng China. Pangalawa, lalong hindi rin dapat sila nagpo-propagate anyo na pananakot, no? Na para bang yung mga sarili nating opisyalis mismo yung nananakot sa atin na huwag tayong papalag na ipaglaban yung mga karapatan natin. So, ang tanongin natin dyan kay Congressman Marcoleta, isama niya na yung tatay niya na sinabi pa na i-give up natin yung Kalayaan Group of Island is, sino ba nagpapasweldo sa kanila? Naniniwala si Tingog Party List Representative Jude Asidre na nauunawaan ng kapwa mambabatas ang halaga ng inihaing panukala kaugnay sa benepisyo ng mga matatanda at may kapansanang magsasaka na inihain ni late 1st District Representative Martin Romualdez. Sa panayam sa ATM, anong take mo? Sinabi ni Asidre na nasa committee level pa lang ang panukala at umaasa siyang mas maipaliliwanag pa ito sa iba pang mambabatas sa susunod na mga pagdinig. Sa usapin ng sustainability, iginiit ng mambabatas na importante ang political will dito upang mapanatili ang pondo sa panukalang batas. In terms of support, no, we've talked to a number of congressmen. Naintindihan naman nila at naunawaan nila yung rason bakit itinutulak natin ito. Nasa committee pa lang ho tayo at inaasahan natin na sa mga pagdinig, mas magkakaroon tayo ng pagkakataon na mai-explain natin ang kahalagahan ng panukalang batas nito. Sinibak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang hepe ng Special Operations Group ng SAIC. Sa detalye, alamin natin yan mula kay JM Peneda. JM. Ng Special Operation Group o SOG ng SAIC na si Rayson De La Torre. Nagugat ang utos ni Lopez dahil sa ginawa manong paghuli ng SOG ng SAIC sa isang ambulansya nitong Lunes na may sakay na pasyenteng dadalhin sa ospital para ipacheck up at hindi emergency case. Nilinaw ng kalihim na pwede umanong dumaan ng mga emergency vehicle sa busway kahit na ano pa bang kondisyon ng pasyenteng sakay nito. Sinusubukan naman natin na kuwanan ng pahayag si De La Torre at ang SAIC patungkol sa issue. Yan muna latest, ako si JM Peneda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. JM? Yes, ma'am. Kasi may mga pagkakataon na dati, no, na may nahuling mga ambulansya na wala namang sakay pero dumaan ng EDSA busway. So may paliwanag na ba ang tauhan na ito ng SAIC?
Yes, ma'am, sa ngayon ay sinusubukan pa natin ng hinga ng pahayag si Sir Rayson de la Torre patungkol nga dito sa issue. Dahil ang nangyari nga ay yung nahuli nilang ambulansya ay may sakay naman na pasyente. Pero ang nangyari, kaya nila hinuli, dahil yung pasyente na yon ay magpapacheck up lang at hindi emergency case. Ang nangyari kasi, yung uling mga panukala ng DOTR na dapat emergency lamang yung mga ambulansya na dadaan dapat sa busway. Pero ang nangyari nitong Lunes, may mga nahuli ata silang ambulansya na ang sakay ay pupunta lang sa ospital at hindi naman emergency case. Yan din yung nilinaw ni DOTR Secretary Giovanni Lopez dun sa kanyang pahayag na kahit ano daw lagay ng pasyente na sakay ng ambulansya, magpapacheck up man yan o emergency cases ay pwedeng dumaan sa EDSA busway. Alright, maraming salamat JM Pineda. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.